Isa siyang billionaire president, ngunit sumasakay siya ng lumang tricycle para sunduin ang kanyang asawa araw-araw, gawin ng mga bodyguard na mag-alala hanggang mamatay, maaari lamang magmaneho sa likuran nila mula sa malayo. Bakit kailangan gawin iyon ng Pangulo? Akala kasi ng bagong kasal niyang asawa ay barbecue vendor lang siya, ang dahilan ay ilang araw na ang nakalipas. Ang chairman ay sawa na sa mga pakulo ng mundo ng negosyo, kaya itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at lumabas upang magbenta ng inihaw na pagkain. Noong araw na iyon ay may isang young master na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya, sadyang nagdudulot ng gulo, napilitan ng Pangulo na mag-ihaw ng 100 kidney skewers sa loob ng 5 minuto. Ayaw siyang pansinin ng presidente, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mayabang ang lalaking iyon, direktang sinipa ang upuan ng chairman, sinadya pa nitong ihagis ang lunchbox sa ulo ng chairman, susugod na sana ang mga nakatagong bodyguard para protektahan ng presidente, tapos may nakitang delivery girl, nang makakita ng kawalan ng katarungan, pinaandar niya ang kanyang sasakyan at nabangga ang young master, ang kanyang gawa ng kabayanihan ginawa. Ramdam ng Pangulo ang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahil gusto kong magpasalamat sa babae, ibinigay sa kanya ng presidente ang kanyang contact number, at ay pangako mo na anuman ang mangyari sa iyo sa hinaharap, tawag lang, makakatulong ako sa paglutas ng lahat. Gayunpaman, abala ang dalaga sa pagde-deliver ng mga bilihin kaya hindi na niya masyadong pinansin. Pero pag uwi ko galing trabaho, nabigla siya sa nalaman, ina at kapatid na babae para sa 10,000 pera ng pagbati, inayos niya ang kanyang kasal ng walang pahintulot, wala kang pakialam kung ano ang iniisip niya, balak siyang pilitin na pakasalan ng matandang katabilang nagretiro. Hindi ako kumukuha, ito ang mabuting tao na nahirapan akong hanapin para sa'yo, pinayagan ako ni mama na magpakasal, halatang gustong ibenta ang bata, pinalaki ako ni mama ng ganito, hindi ba ang pagbibenta sa magandang presyo, handa silang magbayad ng 200,000 dot, hindi kasi ako katulad ng kapatid ko, engaged sa Chief Administrative Officer ng Apple Corporation. Huwag maging ignorante, pumunta ka, sabi ng ina habang kaladkarin na sana ang dalaga papunta sa marriage registration office, iparehistro siya sa matanda ngayon, buti na lang nanlaban ng dalaga at nakatakas, pero naiintindihan niya iyon hanggat hindi siya nagpakasal, hindi ako mapapatawad ni mama, dapat agad na kumuha ng mga business card, tawagan ng chairman sa isang pulong, kapag kumonekta ang telepono, ang babae sa harap mismo ng kanyang ina, tanungin ng presidente kung gusto niya itong pakasalan, pero bago pa makasagot ang chairman, inagaw ng kanyang ina ang kanyang telepono, at itinapon pababa mula sa 6th floor, pagkatapos ay tinawag ang matandang kapitbahay, itinali ang babae sa opisina ng pagpaparehistro ng kasal, kahit para pigilan siya sa pagmumura, tinakpan din ni mama ang bibig niya, ngunit nang malapit ng tatakan ng mga tauhan ang sertipiko, ang presidente ay tumakbo sa kanya sa oras, nang makita iyon, sinubukan ng dalaga ang lahat para makatakas sa kanyang ina, at matatag na lumapit sa panig ng Pangulo, sino ka, nagtitinda ng ihawan? Nagtitinda ng inihaw na pagkain ng walang pagkukunwari, matanda at mahirap, kakayanin mo ba ang 200,000 dot? Ito, isang anak na babae ang naibenta sa 2 tao, ano, 135 kasama mo, Monday 4th 6 kasama niya. Kung sino ang magbabayad ng higit ay makakakuha ng linggo, magkano ang kinikita mo sa pagbebenta ng inihaw na pagkain, umalis ka na, naghihintay pa ako ng pera pambili ng bag, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya, seliado at may bisa, oo na oo bilisan muna. Bakit hindi ito tatapan? Umalis ka sa daan. Sino ka? Inaanyayahan ka ng mayamang tao ng namtan na uminom ng tsaa. Dapat itong si Linda na babae. Sinong sinundot mo? Wala kaming trabaho ngayon, bumalik ka bukas. Hindi ito isang mayaman na nagiging bituin, sinong nagsabing tapos na ang oras? Hayaan mo akong gawin ito para sa iyo. Ako ay matanda at mahirap. Hindi mo ba nakikita? Gusto kita dahil normal kang tao. Kung big shot ka sa southern province na ito, hindi rin ako naglakas loob na humingi ng tulong sa iyo. Natatakot ka ba sa tunay kong pagkatao? Anong meron? Saan ka? Iuuwi na kita. Nakatira ako sa dormitoryo ng paaralan, pero kinuha ng nanay ko ang bayad sa dorm para sa susunod na semestre. Mayroon siyang 2-bedroom 1 living room apartment. Pumunta ako sa iyong lugar. Maginhawa ba ito? Maginhawa. May sasakyan ka. Pwede mo akong tulungang lumipat ng bahay, okay? Hawakan ng pila. Bigyang pansin ang lineup. Tiyo, maghintay ng ilang sandali upang makita ang dorm manager upang magparehistro. Mauna na ako, okay. Ito ay hindi, ang mayamang tao sa Namtan ay nag-donate lamang ng 3 bilyon sa paaralan noong nakaraang buwan. Ang school board president namin, magsumbong kagad sa pinuno ng departamento. Dumating na ang mayamang lalaki ng Namtan, pumila para sa reception.
Nasaan ang gamit ko? Sa balcony, hindi siya makabayad ng dormitory fee. Ano ang kailangan mo ng kama? Hindi ba mas masarap matulog sa labas? Murang kalakal, sinira mo lahat ng Chanel ko. Dalhin ang iyong mga gamit, huwag mong kunin ang mesa ko, iiwan ko na lang dito. Layunin ka lang, how dare a poor person like you touch my Chanel? $50K ang Chanel ko. Itong lalaking ito, sinaktan ko siya. Maglakas loob kang hawakan ng kanyang subukan. Sino ka para hawakan ng aking ginang? Kung sino ako ay wala sa iyong negosyo. Asawa ko siya. Kanyang asawa. Nahanap mo ba ang matanda? Baka nakipagrelasyon siya sa isang mayamang lalaki, ang mga taong may itim na puso ay nakikita ang lahat ng itim, nagtitinda lang kami ng inihaw na pagkain, mahirap pa rin. Sabi ko bakit parang nasusunog, napakabango, no wonder ngayon ko lang ta nakita, may naghatid sa kanya sa school sakay ng tricycle, ang mga tao ay nagmamaneho ng mga BMW, sakay siya ng tricycle. Siya ay isang cheapskate sa mga kababaihan, nangungulit, lumalabas na itinuturing mo ang iyong sarili bilang isang kalakal, hindi ako katulad niya. Tinuturing kong tao ang sarili ko, ang lakas ng loob mong isumpa ako, miss. Okay, noong una gusto ko lang na ikaw ang magbayad para sa damit na ito, ngayon na-double ay 100,000. Ha? Payo ko sa iyo, mas mabuting bayaran mo ako para sa set ng damit na ito, kasi aalis na ako, internship sa Samsung Group ng mayamang tao sa Namtan. O talaga? Nagtatrabaho ako sa opisina ng pangkalahatang direktor. Ako mismo ang secretary ng billionaire na iyon, walang sino man sa buong Southern Province na hindi niya kayang hawakan. Talagang gusto ninyong masaktan ang sekretarya ng bilyonaryo, ha? Medyo nananakot na wika niya, ano ang dapat nating gawin? Natatakot. Sabi ko sa inyo hindi nyo ako kayang asarin, payo ko sa iyo na maging mabuti at magbayad ng mabilis. Oo. Kaya ito, lalabas ako para tumawag. Teka. Sabi mo asawa niya? Huwag lumabas at tumawag ng mga manggagawa para manghiram ng pera. Kita mo. Samsung Group. Si Buong Tian ay tinanggal mula sa Samsung Group. Mula ngayon, walang kumpanya sa Timog ang muling kukuha sa kanya. Bakit kaya? Sabi ng ating Pangulo, may karapatan siyang sabihin ngayon lang, walang sino man sa buong Southern Province na hindi niya kayang hawakan. Sorry. Ang babaeng ito, karapat-dapat akong mamatay, siguro alam kong mali ang ginawa ko. Umalis ka na, huwag mo siyang pansinin, sorry. Pumunta ka doon. Dean ng faculty. O bilis. Hayaan mong hawakan ko ito para sa iyo, ibigay dito. Bilisan mo. Bakit napakasipag ng mga pinuno? Last time pinadalhan ko sila ng inihaw na pagkain, hindi inaasahan, principal. Mahilig din kumain ng head ng department tulad ko, sumakay ka na sa kotse. Palem, ingat ka, halika kumain ng barbecue madalas, mag-ingat sa pagmamaneho. Itong maliit na Leo, wala naman akong ginawang masama ngayon lang diba, panatag ang principal, siguradong mabubusog ang mayayaman, nakita ko siyang ngumiti, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa school namin ng mayamang babae, sino ang mapera hinaharap garantisadong pagkatapos ay pumunta. Hoy Linda, ang huling pagkakataon ay kasalanan ni nanay, may engagement party si ate bukas, may asawa na ako, pagkatapos ay dalhin ng iyong asawa at mga anak, kailangan mo ba ng anumang tulong, hindi na kailangan ng gawaing bahay, kaya ko naman ang sarili ko. Bakit napunit ang damit? Ito lang ang damit ko, bilhan mo ako ng bago, huwag kang mamuhay tulad ko. Itong damit, bagong 3 taong gulang 3 taon, patch and patch para sa 3 taon pa, isa pa, may sarili akong sikreto, itago ang mga tahi. Hayaan mong i-patch ko ito para sa iyo. Hoy, bilhan mo ako ng damit. Oo, espesyal na packaging, Dior Gucci Chanel. Nagtatrabaho ang kaibigan ko sa wholesale market, araw-araw mayroong ilang mga hindi ginustong may sira na mga bagay, tinatawag mo itong may sira na kalakal, at ito rin. Mga high-end na kalakal 800,000, ang iyong kaibigan ay desente. Ito ay para i-export sa Africa. Hindi sulit ang pera. O tama. Ito ay para sa iyo. Ano ito? Ang maliliit na regalo ay nagdadala ng swerte, mukhang maganda din. Tagapangulo.
Nasaan ang crest ng iyong pamilya, o ibinigay ko ang bata, kaya ngayon wala nang sino man sa probinsya ng namang ng ahas na hawakan ng ginang. Ito ang sinabi ng direktor, badge ng Samsung Group Chairman, napakagandang panauhin, kailangan kong magsumbong sa direktor. O sino ito? Ito ang bagong kasal na panganay na anak na babae na si Linda. Nasaan ang asawa? Busy siya at hindi makakapunta, hindi kayang bayaran ng dote, dapat bang magtago at huwag maglakas loob na salubungin kami? Ang babaeng ito, piliin kung sino ang hindi pipiliin, pumili ng isang matandang bachelor na hindi karapat-dapat na pakasalan ng isang asawa. Nanay, hindi lahat ay parang asawa at anak. Background ng pamilya sa probinsya ng Nam, mag-aral sa ibang bansa sa US, bata pa, naging administrative director ng Samsung Group, oo, nag-aasawa ang mga babae, parang pangalawang reincarnation, magpakasal sa isang mabuting tao at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit, pakasalan ng kawawang matanda, mangganganak lamang ng mga mahihirap. Matapat at mabait na asawa at mga anak, hindi mo deserve na sabihin yan, kung hindi dahil sa dote ng kanyang asawa, hindi ko hahayaan ang kagandahan na dumanas ng kapos-palad na kapalaran, dumalo sa engagement party ni Victoria, bigyan mo ako ng pera, wala akong pera, may pera man tayo, dahil pinaghirapan natin ito, ang seremonyang dinala ko, mauna na ako, hoy ikaw dumb brat. Nanay. Ma'am huwag kang magagalit, pagagalitan ko siya. Huwag ka na girl. Huwag mo nang sundan ng kawawang iyon, maging aking lalaki, sinisiguro kung magiging masaya siya, umalis ka may asawa na ako, huwag mo akong hawakan, anong ginagawa mo? Sabi ko sa'yo, huwag mo akong ligawan. Ako ang iyong bayaw. Yung lipstick mo nasa shirt ko, nakakadiri. Kuya. Makapalang mukha. Tagapangulo, sinabi ng manager ng Samsung Hotel na naroon ang ginang, mukhang nanghihingi pa ng pera ang nanay ng ginang. Pumunta sa Samsung Hotel, oo, ngayon ang engagement party ng kapatid niya, naglakas loob siyang akitin ng kanyang bayaw, akala ko noon malas lang siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, isa rin siyang vixen. Niyakap niya muna ako, bakit gusto kitang tingnan? Ang sino mang magsinungaling ay parurusahan ng langit, nakakahiya naman. Kanselahin ang engagement party, baby alis na tayo, nanay. Sino ang kanyang ina? Hindi pa siya pumupunta sa bahay namin, hindi kami nawawalan ng mukha ng ganito, ibalik sa amin ang 1 milyong dote. Napakamalas mo. Sorry in-laws. Ang babaeng ito ay nagmana ng masamang ugali ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, kailangan kong bigyan ka ng sagot ngayon, halika dito. Bitawan mo. Bakit nakalak ang pinto, humingi ng tawad sa iyong kapatid na babae ngayon, anong tunog yan, hindi ba't may gulo ang tanyag na panauhin na iyon, sino ang naglakas loob na hawakan siya, nawala ang isang buhok niya, mapapatag ang buong hotel namin. Sabihin mong nanligaw ka sa bayaw mo. Kung hindi, ang batas ng pamilya ang bahala dito. Sabi ko wala ako, huwag kang maniwala na nakikita ni nanay ang camera. Naglakas loob pa ring ipagtanggol, hindi ko kailangan makita ang camera para malaman mong nagsisinungaling ka, ang bastos na ito, totoong walang matatalo kung walang laban. Sabi ko magpakasal ka sa mayaman pero hindi ka nakinig, magpakasal ka na lang sa mahirap. Magpakasal sa isang mahirap na lalaki at akitin pa rin ang kanyang bayaw, sa huling pagkakataon na sinabihan kita ng sorry, lalaki niya. Kahit na ayaw ko para sa anak ko. Ngayon alam mo na kung sino ang mas matigas ang ulo. Nanay. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit hindi ka naniniwala sa akin mula noong bata ako, 6 na taong gulang na bata ay marunong magluto. 14 na taong gulang ay pumasok sa trabaho. Hindi ako humingi ng 1 sentimo sa aking ina, saan ako nagkamali? Saan siya mababa? Ang lakas ng loob mong ikumpara sa kapatid mo. Ngayon sinasabi ko sa iyo. Sabi ng manghuhula. Ikaw ang malas na bituin ng aking pamilya. Born to be me. Dahil lang sa mga salita ng isang manghuhula, ano pa ba? Dapat hindi na kita hinayaang mabuhay noon. Dapat sakalin ka. Kung bibigyan ng pagpipilian. Ayoko rin magkaroon ng nanay na katulad niya, pinanganak kang di. Kailangan kitang talunin ngayon. Tingnan mo kung hindi kita matalo hanggang mamatay. Tumigil ka.